Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong update na naman ang gagawin natin ngayon. Ang daming mga nangyayari ngayong Sunday at dapat nating i-update at dapat nating i-react. Unang-una po itong trending na video nitong si Senator Robin Padilla at itong si Senator Amy Marcos. Na itong si Senator Robin Padilla ay itinaas niya itong si Senator Amy Marcos ang kamay na parang ini-endorso niya na iboto natin itong si Senator Amy. Okay, sari-saring reaction po sa mga supporters ng mga Duterte. Okay, mamaya pag-usapan natin ito. Ito, pangalawa nating pag-uusapan, itong si Richard Gomez. Rumesback na po nitong si Kerwin Espinosa nung nabanggit po ang kanyang pangalan. At sinabi pa nga ni Richard Gomez na scripted yung kadramahan ni Kerwin Espinosa at di maganda ang kanyang acting. Kasi po nabanggit ni Kerwin Espinosa yung self-confessed na drug lord na nabanggit niya yung pangalan ni Richard Gomez, na si Richard Gomez raw ay supporter ni Duterte, di ba? Kung matatandaan natin yan, ini-vlog ko yan kahapon. So hindi napigilan ni Richard Gomez na nag-reply na siya dyan sa sinabi ni Kerwin. Mamaya pag-usapan natin yan. Eto, trending po ang picture. Ngayong Sunday lang ito na picture ni Senator Amy Marcos kasama itong si Daryl Yap, itong director, at itong si Vice President Inday Sara Duterte. Nagpapapicture po na parang nagsushooting sila sa isa siguro ito, ipalabas raw nila ito bukas, Monday. Na parang di pa natin ito alam kung what kind of video is this. Let's wait and see kung itong video na ito ay patungkol po ito kung si VP Sara po ay endorso ba niya itong si Senator Amy. Di pa natin alam yan kasi ipapakita ko yung picture na yan na talagang nandoon sila sa isang studio. Okay, mamaya. Kasi po sobrang trending na po itong si Senator Amy ngayong araw na ito. Heto, next nating pag-uusapan. Ito ay pang-apat nating pag-usapan. Presidente Bongbong Marcos, sablay na naman ang kanyang mensahe dito sa Holy Week. Okay? Babasahin natin yan kung anong sinabi ni Bongbong Marcos at magre-react tayo dyan. Okay? Bakit sablay? Ay, nako. Okay, ito. Ang panghuli ng pausapan natin. Itong video ni Attorney Conte. Sablay ang kanyang sinasabi patungkol dito sa passport. Kayo yung nagsasabi na nagpapakalat kayo ng fake news na 30,000 yung mga nabiktima sa EJK. Ngayon, hinihingan sila ng identification o ID ng legal team ni former President Duterte sa The Hague. Ang dami niyong palusot. 'Di ba? So kayo yung nagbigay, kayo yung nagsabi, ino-influensyahan nyo ang ICC na umabot ng 30,000 yung mga biktima sa EJK ni Duterte. Tapos ngayon, hihingan kayo ng mga identification, hindi kayo makabigay. Sablay kayo dyan. Di ba? Anong tawag sa'yo? Inutil ka na pagka-attorney. Di ba? Mamaya, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo.
para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, simulan natin itong unang topic natin, no? Na marami po ang nagugulat. Nagugulat sila dito sa campaign ads na ito, no? Na itinaas ni Robin Padilla ang kamay ni Senator Amy Marcos endorsing Senator Amy to become a senator, no? Sige, ito, panoorin natin ito. Play. Manang tapatin mo ako. Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Amy. I? Infrastruktura. M? Modernisasyon. E? Elektrisidad. E? Ekonomiya. Tapatan. Tapatan. Tapat na kaibigan. Tapat sa bayan. Iboto si Senator Amy. 39 sa balota. Senator Amy Marcos. So, unang-una, reaction ko muna sa video, ha? Unang-una, magaling ang pagkagawa ng video. Di ko lang alam, ha, kung si Daryl Yap ba ang gumawa nito, ang nag-direct nito. Basta, in fairness, direct to the point yung video. Magaling yung ads na pagkagawa kasi po, wala nang paligoy-ligoy pa, no? Binanggit kaagad dito sa video na ito ni Senator Amy kung ano ang posible niyang magawa bilang isang senador. Sabi niya, infrastruktura, di ba? Ekonomiya, o ganon. Meron silang mga ganyan. Tapatan, ano pa yung mga ibang word dyan? Ang pangalan ko ay may ibig sabihin sa Mindanao. Di ba? Unahin muna natin yun. Ano yun? Manang tapatin mo ako. Manang tapatin mo ako kung sabihin sa Mindanao. Ang pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Ano yun? Amy. Amy. I? Infrastruktura. Meaning to say, infrastructures. Ito yun kaugnay, ha, na yung build ni Duterte. So, okay to, infrastructure. Tura. M? Modernisasyon. Modernisasyon, di ba? Okay ito. Direct to the point. Ito yung parang inilatag ni Senator Amy ang kanyang plataforma. E? Elektrisidad. Meaning, meron tayong problema sa elektrisidad. Yan ang laging sinasabi ni Marcoleta. Sobrang mahal, di ba? So, okay itong mga Senator Amy, yung mga plataforma mo. E? Ekonomiya, di ba? Which is, ngayon, sa under the presidency of your brother, sobrang bagsak ang ekonomiya natin. Tapatan. So, ano siya? Parang tatrabahuin niya yung ekonomiya dyan. Tapat na kaibigan. Tapat sa bayan. Tapat na kaibigan. Siyempre, siguro, ako personally, si Amy, tapat ba na kaibigan si Senator Amy? Well, as far as the political circus goes, hindi talaga iniwan ni Senator Amy si Tatay Digong at si VP Sara. Well, he can say that, no? Nasa tao na yun kung sasabihin nyo, balimbing. Budol pa rin ito. Marami. Alam nyo, mix reaction itong pasabog ni Robin Padilla. Tapos merong balita sa, nakalimutan ko, I think sa Philippine Star ba yun? No? Na Robin Padilla endorses Amy Marcos. At tapos shinare ito ni Robin Padilla. Sinabi po clarify po ito ni Robin Padilla na itong pag-endorso ko kay Senator Amy Marcos,
it has nothing to do with the PDP laban. Klaro-klaro yun ha. Si Robin Padilla po ay chairman sa PDP, pero clarify niya ang kanyang desisyon na inendorso niya si Senator Amy, walang kinalaman po ang PDP. Ngayon, dapat bang iboto? Ito yung the big question is, dapat ba nating iboto itong si Senator Amy? Ako sa totoo lang, kung ang pag-uusapan ay ang PDP, isama nila itong si Senator Amy sa kanilang grupo, no? Kasi obvious na obvious, Senator Amy, hindi na siya pumupunta doon sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. Hindi ko nga alam what Senator Amy is going through his mind. Bakit sumama pa siya doon sa alyansa ng Bagong Pilipinas, no? Siguro blood is thicker than water. Pero ito, I hope naman, Senator Amy, na pinili mo ito na desisyon na sumama. Wala pa namang confirmation na si Senator Amy ay sumama sa PDP. No, wala pa. Wala pang confirmation. Pero, kung makikita mo talaga itong si Senator Amy, mas komportable siya sa mga tauhan, sa mga kaalyado ni Tatay Digong. Robin Padilla endorsing Senator Amy is a big revelation na si Robin pala at si Senator Amy ay close. Kilala natin itong si Robin. Meron rin itong prinsipyo. Kilala natin si Robin Padilla kung ano ang dahilan bakit sumama siya dito kay former President Duterte. Kasi si Robin Padilla po, naniniwala siya kung ano ang mga prinsipyo, advokasya at belief, paniniwala ni Tatay Digong. At sa tingin ko naman, ang interpretasyon ko dito sa video na ito, tinulungan ni Robin Padilla na i-endorso itong si Senator Amy kasi sa simulat sa poll, si Senator Amy po, kung ano ang belief ni Robin Padilla tungkol kay Duterte, siguro naman, yun rin ang kay Senator Amy. Kitang-kita naman natin Huwag na tayong magbulahan, di ba? Ialis mo muna sa isipan yung balimbing, blood is thicker than water, ialis mo na. Never nating narinig na binatikos ni Senator Amy itong si Duterte. Never nating narinig na kinontra, inaway ni Senator Amy itong si VP Sara. Never nating narinig. In fairness to her. Kahit sabihin pa nating budolera yan, kahit sabihin pa nating mambubudol, plastic, manggagamit, kahit sabihin pa natin. Pero the real truth and the fact is, wala tayong nakita na nambatiko siya sa mga Duterte. Diba? Kahit sinabi ni Tatay Digong na Jadik, Polboronic, bangag si Marcos Jr. pero si Senator Amy never ever he never rest back ni Tatay Digong na awayin niya, which is hanga ako doon sa ginawa niya. Kapatid niya yan di ba? Kaya sa tingin ko, merong malalim na dahilan itong si Robin Padilla. Remember this one. Tandaan nyo ito. Malalim ito na tao si Robin Padilla. Mayroong malalim na dahilan bakit inendorso niya si Senator Amy. At yan ay hindi pa natin alam. Kasi itong campaign ads na ito, maikli lang pero straightforward.
Okay? Kung itatanong nyo ako ngayon, kung iboto ko ba si Senator Amy Marcos, heto yung sagot ko. Kung i-endorso ito ng PDP, kung i-endorso ito ni Tatay Digong, I will vote for Amy Marcos. As of now, kung walang endorsement, kung walang endorsement galing kay former President Duterte and the rest of the PDP, I will not vote for Senator Amy Marcos. Okay? Kung i-endorso ni VP Sara si Senator Amy bukas, kasi bukas nila ipalabas yung as of now, wala akong response dyan. Okay? Wala akong response. Ako ang type na vlogger o Duterte supporter na tingnan ko muna. I will weigh things. Bakit ko iboto si Senator Amy? Yung masasabi ko talaga, iboto ko ito. Kasi ito, as of now, yung ginawa ni Senator Amy Marcos sa hearing, malaki yun. Sa totoo lang. Kaya nga sinabi ko sa ibang video ko, kahit hindi ko iboboto si Senator Amy, nagpapasalamat pa rin ako sa ginawa niya kay Tatay Digong. Sa simulat sa pool, hindi pa sikat itong si Tatay Digong. Nakasuporta na po ito si Senator Amy doon sa Mindanao, sa Davao. Bilang mayor si Duterte, sinuportahan na yan ni Senator Amy. Hanggang tumakbong presidente, itong si former President Duterte, tinulungan yan ni Senator Amy Marcos. Kasi siya ang isa sa mga unang taong naniniwala na si Tatay Digong ay pag-asa ng bayan. Yun lang po ang aking siya yung ma-relate ko talaga na isa ito sa mga taong naniniwala kay Tatay Digong. Okay? So ako, maghihintay muna ako dyan. As of now, kung walang endorsement sa PDP, walang endorsement galing kay Tatay Digong, hindi muna ako magdi-decide dyan. At hihintayin ko muna ang statement ni VP Sara bukas dito sa kanilang gagawin. Okay? Punta tayo dito sa next natin. Itong nag-trending na rest back nitong si Richard Gomez. Ito, sabi ni Richard, do not believe somebody like him. Ang pinatutungkulan dito si Kerwin Espinosa, na dinawit ni Kerwin ang pangalan ni Richard Gomez at ni former President Duterte. Do not believe somebody like him who has no credibility, which is tama. Itong si Richard Gomez, wala namang credibility yan si Kerwin, di ba? Anong credibility niyan? Nakulong dahil may kasong patungkol sa droga. Kahit ka siya, absuelto siya, wala kaming paki kung naabsuelto. Well, good, naabsuelto ka. And a self-confessed drug lord. He will not do anything good for mankind. Yan ang sabi ni Richard Gomez. Ako bago nasabi ito ni Richard Gomez, alam kong merong alam si Richard Gomez patungkol kay Kerwin. Alam kong meron itong alam Alam kong galit na galit itong si Kerwin Espinosa kay Richard Gomez dahil itong si Richard Gomez hindi rin niya pinalampas yung mga abusado sa kanyang lugar. Kaya humihingi ng tulong itong si Richard Gomez sa panahon po sa administrasyon ni Tatay Digong. Ngayon na binanggit ito ni Kerwin Espinosa, kitang-kita ko sa mga mata ni Kerwin na malalim pa rin ang galit niya sa mga tao na ginigipit siya noon. Alam mo naman, ginigipit kayo noon kasi
kilala naman natin ang administrasyong Duterte. Ayaw nila sa mga pasaway. Diba? O ganun pa man, naabsuelto ka na, at ngayon, meron kang, sabi pa nga ni Richard Gomez na mukhang scripted itong nangyari kay Kirwin. Ayon yan kay ni Richard Gomez. Sabi niya, hindi maganda ang kanyang acting. Yung parang malapit na siya na di ba? Konting konting hinga na lang, magugurgur na siya. Pero after 3 hours, nag-live. Pagkabukas, wala na, nagpapamedya na. Di tama yung sinabi ni Robin Padilla. Parang scripted Hindi maganda yung acting, halatang halata, di ba? So, yun lang po. Kayo nang humusga, taong bayan. Saan kayo maniniwala? Kay Richard Gomez at ni Duterte? O dito kay Kirwin Espinosa, the self-confessed drug lord? Sino ang may credibility na paniwalaan nyo? Kayo nang humusga. Ayoko nang mag-go into details dyan, obvious na yan. Eto na. Pag-usapan natin ito. Ayan. Nagtitrending po itong picture this Sunday. Ngayon, Sunday. Trending na trending po ito. Picture ni Senator Amy Marcos. Daryl Yap nasa gitna. Director. At si Vice President Inday Sara Duterte. Marami po ang mga nagko-comment, anong ginagawa nila dyan? Baka campaign ads na naman ito. Baka si VP Sara ay i-endorso niya itong si Senator Amy Marcos. And I'm not so sure parang itong si Camille Villar rin ay present dyan sa, I'm not so sure parang yung nakikita ko sa picture kasi parang si Camille Villar. I think VP Sara, I think lang I'm not so sure, i-endorso rin niya si Camille Villar. Alam naman natin yung mga Villar. Dati naman talaga yung taga-suporta ni Tatay Digong. Kaya nga, marami ang nagsasabi, ang barko raw ay halos lumubog na. Ang barko po ay lulubog na. Bakit nasabi dyan? Kasi po, maraming mga vloggers nanganganib na raw. Itong si Bongbong Marcos. Kasi yung trust rating ni Bongbong Marcos parang lumulubog na. At si VP Sara, sobrang taas. Okay? So, sabi pa dito ni Cathy Binag, watch out. Don't judge yet. Just calm down. Okay? Kasi ako po mismo, sabi po ni Tio Moreno, yung vlogger, pasabog. Bakit nasabi niyang pasabog? Kasi po, sino ba bang mag-akala na magsama-sama ito ngayon? Di ba? So, ako, ito lang yung mga advice ko. Ano kaya ang mangyari bukas? Hintayin natin ito. Okay? Saka ako magre-react. Okay? I'm so excited kung ano ang pasabog na ito bukas. Ako kung i-endorso ni VP Sara, itong si Senator Amy Marcos, tayo po ay magtatanong, VP Sara, bakit? Kasi hindi pa natin alam Kilala naman natin itong mga ugali ng mga Duterte. Di ba? Tatanungin natin yan. At I know for sure, if this is a campaign ads, si Daryl Yap na naman yung dito. Si Daryl Yap na naman ang director nito. Okay? So, tingnan natin. Kahit sinabi na ni VP Sara, kahit sinabi na ni VP Sara, itatapon ko yan, yung huhukayin ko yan, at itapon ko yan sa West Philippine Sea o South China Sea. Pero bakit si Senator Amy nandyan pa rin? Ano ba ang meaning ng kanilang pagkakaibigan? Hanggang politika lang ba? O talaga bang kaibigan sila? Yan ang alamin natin bukas at maghihintay tayo dyan sa balita na yan.
Yung campaign ads na yan. Okay, punta tayo dito sa next. Ito. Ay, nakakatawa ito eh. Kasi po, Holy Week. Di ba? Paparating na po yung Holy Week. At syempre, bilang presidente, bibigay rin siya ng mensahe itong si Bongbong Marcos. Ito yung Holy Week message ni Bongbong Marcos. Like Christ, may we remain resilient and optimistic in life. Sabi niya, resilient raw at optimistic in life. Despite all the challenges that come our way. Ano yung mga challenges? Nag-away sila ni VP Sara, dinala niya si Duterte doon sa ICC, malaking away, ganun. Yun ito babasahin po natin itong mensahe niya sa nangyari sa Pilipinas May all the adversities that we faced shape us into a better persons. Sablay. Alam mo, Bongbong Marcos, kung gagamitin mo si Panginoon Jesus, para sasabihin mo na magiging better person ka sa mga nangyayaring problema sa Pilipinas, ay maling-mali ka. Okay? Kung ako pa sa'yo, hindi ka na lang nagbigay ng mensahe dito. Kasi po, taliwas ito mga pinagsasabi mo sa mga pinaggagawa mo. Kilala kang budol eh. Kilala kang budol. Kung ako pa sa'yo, huminto ka na lang. Sana hindi mo na lang ito sinabi. Sabi pa niya dito, capable of understanding and charity towards our brethren. Alam mo, sa totoo lang, Bongbong Marcos, wala kang ang puso eh. Wala kang ang puso. Bakit ko ba nasabing walang puso? Of all the things the Duterte and Tatay Digong has done to you, anong kapalit na ginawa mo sa kanya? Pinahuli mo? Matanda na siya? Dinala mo doon, nanganganib yung buhay? Samantalang ikaw, humingi ka ng tulong kay Tatay Digong na mapailibing yung inyong tatay doon sa libingan ng mga bayani. Hindi na nagdadalawang isip si Tatay Digong, talagang tinulungan kayo. At hindi kayo makabalik sa politika kung hindi dahil sa kanya. Pero what did you give back in return? Nung sinabi ni Tatay Digong na ikaw ay gumagamit, bangag, lahat-lahat na yun, Tatay Digong was just purely stating a fact sa pagkakaalam niya patungkol sa iyo. Kasi may nalalaman siya tungkol sa iyo eh. Nagprangka lang po siya sa taong bayan. So dapat hindi mo yun pinipersonal. Di ba? Pero look at what happened. Still, ginawa mo pa rin ang malaking pamumulitika, kinamit mo ang resources ng gobyerno para hulihin, arestuhin, sabi ng mga kalyado ni Tatay Digong, kinidnap, pinasakay sa eroplano, dinala doon sa dahig, at ngayon ay nakakaawa po ngayon si Tatay Digong. Di ba? So, wala na, hindi na sana kayo nagsabi dyan. Shut up na lang. Huwag mong gamitin si Jesus Christ dyan. Maawa ka. Huwag mong gagamitin. Nangingilabot yung yung mga ganyang moves mo. Heto. Moving forward. Eto, si Conte. Yung Conte lang yung utak ni Conte sa itong attorney Conte na ito. Itong issue na ito, binabanggit niya yung passport. Kasi sila rin naman yung nagpapakalat na marami ang mga nabibiktima ng EJK ni Tatay Digong.
pinakalat pa nila na 30,000 yung mga nabibiktima, ganun, ganyan, bla bla bla, para magmukha talagang may kasalanan si Tatay Digong sa ICC. Ngayon, itong si Attorney Nicholas Kaufman, legal team, legal counsel ni Tatay Digong, hiningan kayo ng identification dito sa 30,000 tao na sabi niyong biktima. Sinabi pa nga ni BP Sara, ilabas nyo ang mga pangalan dyan sa 30,000 ang sinabi ninyo. Wala kayong maibigay. Ito yung sinabi ni Conte, ha. Kayo nang humusga. Ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan eh. Kasi, kailangan mo ng passport. Ang passport para sa mayaman. Pero, yung pagsinghot-singhot dyan, sa pagpulburon, sa pagsuyop-suyop dyan, may kaya. Di ko nga maintindihan bakit kinakampihan ninyo itong mga taong to eh. Tapos, kayo ang nagreklamo doon sa ICC. Paano kung nagsisinungaling kayo? You have to prove it that your accusations, itong mga akusasyon ninyo na maraming taong nabiktima, patunayan nyo na tunay na tao ito. O di ba kaya guni-guni lang nyo yan? Patunayan nyo. Kasi alam mo, Conte, useless kasi yan. Kahit sabihin mo pang 1 million yung nagugurgur dyan sa war on drugs si Tatay Digong, kung wala kang isang identification dyan, magmumukha kang katatawanan. Nasaan na ba? Akala ko ba attorney ka? 'Di ba? Ang isang attorney po, yan ang pinakaunang hahanapin niya sa kanyang kliyente. Client, may ebidensya ba tayo sa ating pinanghahawakang akusasyon? Yun ang pinakauna. Huwag mong gawing reason yan na, itong mga poorest of the poor kasi, wala kaming maiproprovide. Kalukuhan yan, kalukuhan. Para makalipad ng ibang bansa. Hindi patunayan nyo. May kakayanan silang magreklamo doon sa ICC. Ngayon na magkakasuhan na, ililitis na doon, wala nang pera, ganon. Hindi na kayang pumunta, hindi na kaya doon. Sa totoo lang, wala talagang nag-i-exist na 30,000. Di ba? Kaya Conte, malabo kayong mananalo dito sa kaso na ito. Hindi nyo pwedeng maipakulong si Tatay Digong kung yung mga akusasyon ninyo wala kayong maipakita na ebidensya. Konti lang kasi yung utak nyo eh. Karamihan sa mga naging biktima, walang ganyan. Ang sinasabi namin ay practicality na yan. Practicality? Sa ginagawa nyo, dinala nyo na doon, nireklamo nyo na doon, may guts ka pang sasabihin na practicality. Utot mo. Practical ba yun, Kung nagiging practical kayo, dito nyo kinasuhan si Pilipinas, bakit umabot pa kayo doon sa ICC? Yun ba ay practical? Utak-utak rin. Ilan lang ba ang merong national ID at naudlot pa nga hanggang national ngayon? ID? Ang national ID, konti. So matatandaan ko sa panahon ni Tatay Digong, libre po ang national ID. Wala kang babayaran. So, yun ba ay para sa mga mayayaman? Utot nyo, konti. Nga ay hindi pa tuloy-tuloy yung pagpaproseso nito. Di ba? Ang passport. So, wag kang magrasyon ng passport. Ang hinihingi po ng taga-ICC at itong si Kaufman, magbigay po kayo ng ID. 30,000 yung mga inakusa nyo, ID. Sige nga. Hindi po biro yung mamimintang kayo ng tao, nakakulong na nga yung tao, tapos sasabihin nyo lang, hindi nyo kayang mag-provide ng identification, utot nyo. Utot nyo. Kaya good luck na lang konti, Good luck na lang. Kasi, malabo kayo, malabong manalo kayo, no? So, guys,
yun lang po ang update natin ngayon na kasi po maraming mga pangyayari pero dapat pa rin nating abangan itong unfinished na mga issues. Bukas sasabog yan lahat bukas itong issue patungkol dito kay Senator Amy. Pero sa mga audience natin dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Usap-usap tayo sa comment section. Paki-like, paki-share po no sa ating video para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong pangalawang channel natin, Donmar TV, Balitang Totoo. Meron tayong videos doon na mga ina-upload na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, mag-subscribe rin kayo doon. So, maraming salamat po sa mga nanonood, mga audience, mga moderators, mga nagpapakape. Thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.